Brothers and sisters, pagka sinabi natin, when the issue or the topic of spiritual warfare, anong unang pumapasok sa mga isipan ninyo? Demon possession. Or we can say it's angels versus demons. Or siguro, yung iba sa atin who are formed by media, pag isinabing spiritual warfare, baka nasa isip natin, pagka magbabayad ka ng pera sa jeep, may bubulong, huwag mo nang bayaran yan. Tapos biglang may bubulong, magbayad ka. Parang devil and angel. Pero kamukha mo, no? Parang good side and bad side mo. How media portrays good and evil na as a comical theme. Mga kapatid, brothers and sisters, in this modern age sa atin, in the times na men have traveled to the moon, men are exploring the galaxies, the reality of spiritual warfare is still true today. Sa atin, when we have become confessional or reformed believers, hindi nawala yung belief natin sa supernatural. Hindi nawala yung belief natin sa demonic powers. We know that there are demons existing. And we know that they still exist. And we know that they are still present in our time. And they can still affect you and me. Brothers and sisters, let us open our Bibles to Luke chapter 11, verse 14 to 28 for our passage this morning. In Luke chapter 11, verses 14 to 28, ito po yung sabi, "Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the mute man spoke. And the people marveled. But some of them said, he casts out demons by Beelzebul, the prince of demons. While others, to test him, keep seeking from him a sign from heaven. But he, knowing their thoughts, said to them, every kingdom divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul, and if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his own place, his goods are safe. But when one stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places seeking rest, and finding none, it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house swept and put in order. Then it goes and brings 7 other spirits more evil than itself. And they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first. As he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you, and the breasts at which you nursed. But he said, Blessed rather are those who hear the word of God and keep it. God bless the reading of His word. Brothers and sisters, tayo po'y manalangin. Let us come to the Lord in prayer. Lord, I pray that may you open our eyes and our hearts so that we will receive your word. Lord, I pray that as we study your word, may we see you lifted up in our midst. May you produce in our hearts confidence, and may we put our faith in you alone. Lord, may you cleanse us, cause us to repent, and deliver us from evil. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Abot lang ng phone.
This passage, mga kapatid, is challenging simply because mayroong mga accounts din sa Mark and sa Matthew, and sometimes yung kanilang arrangements are iba-iba. But nevertheless, these three gospels agree na ganito yung nangyari. And sa Luke, it was presented na merong kinakast out na demon si Jesus, and yung demon na ito ay mute, hindi makapagsalita. Now, there is something that we must also clarify dito sa umagang ito. Brothers and sisters, ang pagiging mute ba is a sickness or is it caused by a demon? How does our sickness relate with demonic involvement? Meron ba yon? Brothers and sisters, kung matatandaan natin, when Job was suffering, sino ang cause ng suffering ni Job? You would say, si God, kasi si God yung pumayag kay Satan eh. No. When you read the book of Job, it's very clear na Satan was the cause, the reason why Job was suffering. And tignan niyo yung suffering ni Job. Suffering to the point of losing his possessions, suffering to the point that he lost his children, may death involved. And suffering to the point na siya mismo yung nanghina and siya mismo yung nagkasakit. At hindi nagtatapos ang suffering ni Job because meron siyang suffering through his wife na kinokondemn siya at kinocurse siya na iwanan mo na yung Diyos mo. At hindi pa yon, meron pa siyang bonus, meron pa siyang 3 kaibigan na napakagaling mag-advise. Akala mo naman kung sino. And the suffering of Job continues because his 3 friends are poor listeners and kasama sa suffering ni Job yung poor advice ng mga kaibigan niya. So, the question is, how is Satan involved in human suffering? Mga kapatid, there are some people who are saying na in our present time, wala na. Lahat ng, kaya lang ito mute, kaya lang ito may mga sakit ng time na yon kasi hindi nila naiintindihan. Ngayon kasi, pag nakita yan, antibiotic lang yan. Kaya hindi makapagsalita, may sore throat yan eh. Gagamutin lang yan. Mga kapatid, but the early Christians are not that stupid para sabihin nila na gamot lang yun. They also have their own technology with regards to medicine. But brothers and sisters, tignan natin yung passage natin. Now he was casting out a demon that was mute. Ang nagsusulat si Luke, and si Luke was a physician. And Luke, as he was writing this, ina-explain niya na yung cause ng demon na ito is to cause the person na maging mute. So, that demon is keeping that person from speaking, enjoying the liberty of speaking. Naranasan niyo na ba yun, mga kapatid? Ewan ko kung na-enjoy niyo yun, yung privilege of talking. Siguro we take for granted that we can speak and we can communicate ourselves. But what if dadating ang panahon that we cannot communicate ourselves? So, can you imagine the suffering na meron itong taong ito? That he is tormented by the devil. At yung cause nitong torment na ito is that this person cannot speak. But when Jesus Christ came, He cast out the demon and yung demon-possessed was able to speak. In our naturalistic point of view dito sa mundong ito, ibig sabihin ng naturalistic point of view, walang spiritual world, lahat natural world. So, ang mindset ng naturalistic person is meron ka lang kailangan i-correct sa physical things. Hindi makapagsalita, operahan para yung organic functions niya ay mag-functions ng tama. Makakulang lang sa hindi makapagsalita or something like that. Pwedeng ayusin, pwedeng gawa ng remedyo, something physical. But no, our world is not just physical. Our world is both physical and spiritual. So, merong interaction itong spiritual world sa physical world and merong interaction yung physical world sa spiritual world. Some have so emphasized the spiritual na wala nang pakialam sa world. Mali din po yun. Kaya minsan naman, ang treatment nila, pag may sakit ka, ang naturalistic person, sasabihin pag may sakit, magpa-doktor ka kaagad. Hindi masama yun eh. Kasi kailangan mo talaga physically may sakit. You need to be treated. Pero yun lang yung solusyon. Ang spiritual, over-spiritual naman na hindi tama, hindi biblical spirituality, para sa kanya, lahat ng issues spiritual lang. So for example, if some of you are suffering through
a kind of, sabihin natin, anxiety attack. Sabihin lang sa'yo, alam mo, kailangan natin i-cast out yung demonyo dyan sa utak mo. Or, merong sinabihan ako, nung ako'y nagkaka-asthma, alam mo, kailangan i-rebuke natin yan, palayasin natin yung mga demonyo dyan sa katawan mo. Wow. So how would you feel kapag merong gumanon sa'yo, and demonyo lang yun, ano? Well, they are wrong, pero at the same time, wala pa talagang kinalaman yung satanic forces in my suffering. And the answer is, meron. Yes, when we were separated from God, kasama na yung status natin na we are living towards death. Grabe, no? Ang pangit ng buhay ng tao na lumayo sa presensya ng Panginoon. Every one of us who have sinned against God, since Adam fell into sin, ito yung kwento ng buhay natin. Mabubuhay tayo, papanak sa mundo, only to spend the rest of your time to die. And kung wala kang Kristo sa puso at hindi mo alam yung reality ng iyong status sa harap ng Diyos, you are denying your death. So ang gusto mong gawin sa life mo is, I want to entertain myself, I want to make more of myself para it would distract me from my impending death. We are in the constant situation of dread. Brothers and sisters, as Christians, as believers, alam natin that death will not be our final destination. Yes, we will die. But praise be to God, we have eternal life in Christ. Mga kapatid, yes, our bodies will deteriorate, even yung ating mga brain functions will deteriorate. Yung sickness pumasok sa mundo as a side effect ng death in this world. And so yes, yung bodily functions mo, they are not what they were used or were designed to be by God. Hindi sila kung ano yung original nakalagayan ni Adam and Eve before sin came to the world. So sa original design ni God in the Garden of Eden, walang cancer, walang stroke, walang mental illnesses. But when sin entered the world, humanity has been broken. Our bodies are subject to such breakdowns. And hindi lang yon, merong kinalaman si Satanas sa suffering that we are experiencing through those natural causes. Brothers and sisters, tingnan natin sino yung may cause ng muteness nitong taong ito, yung pagiging mute niya? The Bible attested na ito yung demon. This is a demon that was pinahihirapan nitong taong ito. Hindi pinagsasalita. For whatever reason, hindi pinasasalita. Hindi natin alam, baka masyadong maraming psychological noise that he cannot speak or baka yung physical niya na-distort. But how could it apply to us? Brothers and sisters, pag may sakit kayo, body lang ba yung kailangang alagaan sa inyo? Anong madalas na nangyari kapag kayo may pinagdadaanan na sakit? Or masama yung pakiramdam ninyo? Mainit yung ulo, nag-aalala, natatakot, nababahala. Yun ba yung Christ-likeness during our weaknesses? No. Makikita natin that even in our sanctification is parang put to light. Naku, in my sickness lumalabas, in my limitations lumalabas, yung remaining sin in my life. Biro mo, may sakit ka na, tapos biglang madidiscover mo, hala, ang hina ng tiwala ko sa Panginoon. Or biglang may sakit ka na nga, biglang may irita ka kagad sa brothers or sisters mo in the Lord. So you see, in times of sickness, yes, meron tayong sickness due to natural cause kasi yung body natin ay nagde-deteriorate. Pero what Satan does during our sickness is that is the most time na tayo vulnerable. And that is the best time for him to install fear and doubt and lead us to rebel against God. Kaya mga kapatid, itong mahalaga sa shepherding sa mga pastors, when we pray for you, we're not just praying na magumaling ka sa iyong sakit. Yes, we must pray. Lord, we pray na gumaling kami sa aming sakit because we know that you can heal us. Pero that is not the solution for everything.
Pag gumaling ka, praise God. Pero ano yung nangyayari in your suffering? In your suffering, Satan is tempting you. And so as believers, as pastors, as a church, we must pray for the sick na ganito. Lord, kung ano mong ginagawa ni Satanas sa buhay ng aking kapatid, Lord, palitan mo yon. May Christ-likeness be produced in the suffering of my brother or my sister in Christ. Mga kapatid, huwag nating sayangin yung suffering natin. In this world, lahat tayo magsasuffer. Pero ito yung ating pwedeng panghawakan. God is so good na kaya niyang gawitin lahat ng masasama dito sa mundo at lahat ng mga pangit na sitwasyon natin sa mundo and turn it for our good. Amen ba tayo doon? When Joseph was sold into slavery, anong sinabi niya sa mga kapatid niya? You intended it for harm, but God intended it for good. Madaling sabihin, hindi, mangiyak-iyak siya, sinasabi niya. Pero yun yung reality na nakita niya. In the same way, brothers and sisters, Satan and the demons, demonic powers, gusto talaga nila to harm us. Gusto talaga nila to rob us of joy in Christ. Gusto talaga nila na magkaroon tayo ng self-reliance sa sarili natin and malayo sa Panginoon. But, what they intended for harm, God can use it for our good. Isang example, when Christ was crucified on the cross, sino ang dahilan bakit na-crucify si Christ sa cross? Sabihin nyo kasi si God. Yeah, dinikri ni God na ganito yung mangyayari sa Kanya. Pero sino yung secondary cause na may kasalanan if you actually committed the sin to bring about God's plan? Yung mga tao. Yung mga Pharisees who were jealous of Christ. Yung mga Roman power who does not care about justice. Crucified Christ. They committed the sin, and that sin was so awful that it crucified the Holy One. Pero what they intended for evil, God intended it for good. Lalong-lalo na sa mananampalataya. Mga kapatid, isang kailangan natin matutunan, totoo si Satanas. Makapangyarihan si Satanas at saka yung demonic powers. But their powers are limited. They cannot do anything to us without the permission of God. Parang nakakatakot naman yan. Ba't papapayagan ng Panginoon? And this is a mystery. I don't know. Isa lang ang pwede kong pagkatiwalaan, that God will not do anything para sirain lamang ako. In fact, these sufferings and even punishment, hindi naman punishment, suffering and yung trials na ito, and yung pag-uusig na ito, yung mga something na dangerous for me, God is producing something good in me, that He kills my sin, so that I will not rely on myself, but rely on God who raises the dead. Brothers and sisters, hindi natin maintindihan ng dahilan bakit mute, bakit sa dami-dami ng tao, bakit siya yung mute? Bakit sa dami-dami ng pwedeng maapektuhan dito, pwede naman si Judas sana may lahat ng pangit, Judas na lang. Ano? Pero why? Why? And brothers and sisters, we don't know why. But one thing is for sure. God is doing something to display His glory, and God is doing something to draw people to Himself. And in once sa buhay natin, makikita natin that God drew us to Christ during the moments when we are weakest. Tama ba yun, mga kapatid? Nung inaasahan mo yung payday mo, tapos biglang wala. Yung inaasahan mo na taong magsasave sa'yo, tapos wala. Yung na-broken-hearted ka sa relationships na inaasahan mo. Yung disappointments mo in life. When everything had failed, that was the moment that God is also working in our lives so that we would see na hindi niya tayo pinapabayaan in spite of everything that we so rightfully deserve. So brothers and sisters, tignan natin ito. Walang pwedeng gawin sa Satanas without the permission of God. And God, in His power, can use something so evil, kagaya ni Satanas, for His own good. Narinig niyo ba yun? Yung merong Christian, tapos pray siya ng praise the Lord, tapos meron siyang kapitbahay na minamak yung faith niya. Naririnig yung prayer niya eh. Naririnig yung prayer nito. Nag-grocery. Lord, kailangan ko ng pang-grocery.
Tapos ang gagawa niya, bibili siya ng grocery, tapos ilalagay niya sa gate. Tapos, wow, thank you Lord, salamat, may grocery ako. Tapos lumabas yung kapitbahay niya. Hindi si Lord yan, ako yan. Ha, wala talagang Diyos. Sabi ng Christian, Lord, salamat, pati yung kaaway ginagamit mo para pagpalain ako. And sure enough, yes. Brothers and sisters, I'm not saying na maging masaya tayo when we are going through suffering. Paano ka maging masaya when you're suffering? Maging masaya tayo knowing na hindi tayo pinabayaan ng Diyos in spite of suffering. Hindi ko sinasabi na maging masaya kayo when you are facing demonic attacks. And by the way, brothers and sisters, hindi pa natin na-define yung demonic attacks dito. Demonic attacks is everything that hinders us from enjoying and experiencing the glory of Christ. Demonic attacks are anything and everything that prevents us from enjoying and experiencing the glory of God in our lives. Mga kapatid, ewan ko kung iba sa inyo, no? Dito sa passage natin, it was physical. Pero hindi natin alam, baka mamaya nga, psychological yung effect nun. Sa inyo naman, brothers and sisters, I don't know how many of you are struggling. Sa Lord's Day, we are so encouraged na, yes, Lord, thank you, ang bait mo talaga. And then pag uwi natin, hindi pa, kaya minsan hindi pa tayo nakaka-uwi dito, we are questioning, does God really love me? Am I really His people? Namatay ba talaga si Jesus for me? And those doubts are natural kasi yun yung mga salita ni Satanas na gusto niyang itanim sa atin. And those are attacks of the enemy against you and me. Pero mga kapatid, tignan natin yung storya natin here in Luke chapter 11. In Luke chapter 11 verse 15, so, nung napalaya yung demonyo, nakapagsalita yung person na mute. Now, some of them said, he cast out demons by Beelzebul, the prince of demons. Kaya naman nakakapagpalaya yan si Jesus ng mga demonyo kasi ginagamit niya yung pangalan ng demonyo through the power of Beelzebul. Si Beelzebul is, merong Baal na Diyos. Parang Beelzebul. Ganun yung Beelzebul. Same. So, merong pagan na God, na idol na God, and doon nang galing yung name ng Beelzebul. And here, in this time ni Jesus Christ, parang demon or Lord of the Flies. Parang siya yung Diyos ng kasamaan. And so, they are saying na kaya napapagpalayas ni Jesus yung mga demonyo kasi ginagamit niya yung kapangyarihan ng mga demonyo laban sa mga demonyo. Brothers and sisters, what can you say about that? Hindi ba dito pa lang sa passage na ito, Jesus Christ is a subject of demonic attacks. Bakit? Kasi dinediscredit yung work ni Christ. Dinediscredit for others to enjoy the glory of God. Kasi nung ano nangyari nung napalayas ang demonyo sa tao? Sabi ng verse 14, and the mute man spoke, and the people marveled. The people marveled na, wow, grabe yung kapangyarihan na ito. Kanina babalik yung glory na yun dapat? Kay God. And so, anong demonic attack dito sa situation na ito? Inaakusahan ng mga scribes, ng ibang mga tao na kaya lang naman nagpapalaya kaya niya nagagawa yan kasi ginagamit niya yung kapangyarihan ng demonyo. So, anong ginagawa? Tinatanggal yung glory kay God, tapos sinisiraan pa yung image ni God, image ni Christ, at kanina nabibigay yung glory sa demonyo pa. Grabe, ano? And so, yun yung mga demonic attack. So, not necessarily siya na physical manifestation sa atin, but anything that would cause us to run away o parang malayo dun sa glory ni Lord. For us to enjoy and rest in the glory of God. Yun yung mga attacks, no? Now, tignan natin, while others to test Him kept seeking from Him a sign from heaven. So, yung naging reaction ng crowd, kaya naman niya nagpapalaya sa demonyo kasi ginagamit niya yung kapangyarihan ng demonyo. O kaya yung iba naman, gusto pa rin i-test si Jesus. Earlier, last week o last month, nag-preach ako, di ba, yung lawyer na tinetest si Jesus Christ, yung Good Samaritan. Ito na naman, yung heart ng mga tao, gusto naman i-test si Jesus kung tama. Ang problema, in testing Jesus, feeling mo mas magaling ka kay Jesus. Instead of receiving Him, ito yung pride, you think na mas magaling ka sa Kanya and you will test Him. So, tignan natin, tuloy natin, Verse 16. Verse 17, but he, knowing their thoughts, said to them, every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls.
And if Satan is also, and say if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul, and if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out demons, and the kingdom of God has come upon us, then the kingdom of God has come upon you. Sinabi ni Jesus Christ na hindi pwede yung gusto niyang mangyari. Kasi, logically speaking, sinabi ni Jesus Christ dito, no? A kingdom against itself cannot stand. So kung si Satanas, iaaway niya yung sarili niyang kingdom, hindi maglalast yun. No one will do this. No? Knowing that Satan wants power, Satan wants control, Satan wants domination. Mga kapatid, ito yung nangyari sa fall. Ano? When God created us as human beings, anong binigay niya kay Adam and Eve? Ginawa niya in the image of God. Tapos anong sabi niya? Have dominion over all the fish of the sea, the birds of the sky, anything that crawls, over living creatures. Be fruitful and multiply, subdue the earth and fill it. Yung dominion na binigay ni God kay Adam, nung nagkasala si Adam kay God, yung dominion na para kay Adam sana, alam mo kung anong ginawa ni Adam? Sinubject niya kay Satanas. Kasi nakinig siya sa word of Satan. So yung rebellion natin, di ba? Imbis na makinig siya kay God, nakinig siya sa words of Satan. So yung dominion na dapat nasa kanya, imbis na siya yung may dominion, si Adam, sinubject niya ngayon yung sarili niya at yung dominion na kay Satanas. And so the story of the Bible is this. The dominion of this world na kay Satanas. Of course, si God is the God over all. Pero ang naghahari-harian sa mundo is the demonic forces. Kung mabasahin natin yung mga Old Testament, merong si Angel Gabriel, sabi niya, yung Prince of Persia hinarang ako. Is he talking about the real prince or prince of the power of the air na nag-go-govern dun sa Asia? So there are territorial spirits in the Old Testament. There are spirits that exercising dominion over the world, over the earth, during the time in the Old Testament. Kasi sinubject ni Adam yung dominion niya kay Satan. Can you imagine, yun yung nangyari sa atin. We have plunged so far down na mga kapatid, nung nagrebelde tayo sa Diyos, wala na tayong dominion, alipin pa tayo ni Satanas. And so when Jesus Christ was explaining this, hindi gagawin ni Satan yun kasi if a kingdom is divided against itself, hindi siya magtatayo. Ang gusto nga ni Satan, lumaban kay God eh. So kailangan niya lahat ng power. So hindi niya gagawin yun. And sabi ni Jesus dito, kung ako, nagka-cast out kay Beelzebul, yung mga anak ninyo, yung mga prophets ninyo, Israel, kanino kaya ang pangalan nila kinaka-cast out? Ang gusto nilang sabihin, feeling niya mas magaling kayo sa akin, pero in my name, kaya kayo nakapag-cast out ng devil. Sa name ni God, kaya kayo may authority against the devils. And, tingnan natin dito, no? Meron siya sinabi dito. Luke 11:20. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come to you. Ano yung finger of God na sinabi ni Jesus Christ? No? Of course, it's a metaphor. God is so powerful na ang kailangan niya lang gamitin para talunin yung mga forces of the enemy, daliri niya lang. So, yun yung metaphor doon. Pero, this is also something na sinabi sa Old Testament. So, buksan niyo sa Exodus chapter 8. I think chapter 8 verse 9. Baliktad, 9:8. Ano? Exodus 8:9. Kaya nga, 8:19? Tama, better. Exodus chapter 8:19. Then the magician said to Pharaoh, "This is the finger of God." But Pharaoh's heart was hardened and he would not listen to them, as the Lord said. Brothers and sisters, yung pag-name drop ni Jesus Christ ng term ng the finger of God,
Nung sa time ni Moses, merong 10 plagues na kumakalat sa Egypt. Nagsa-start na yung 10 plagues. And yung mga magicians ni Pharaoh, sinasabi ni Pharaoh, magic lang yan, magic lang yan. Pero later on, nung tinamaan na sila ng matindi na plague, sabi, nako, finger na to ng Diyos. Ito na talaga, ibig sabihin, sa Diyos na talaga to mismo, hindi na to gimmick lang. And so when Jesus Christ name-dropped that term, but if I cast out demons using the finger of God, what is He saying is that He is the better Moses na magdadala ng true exodus sa people who are enslaved by the tyranny of the devil. Jesus Christ is saying and alluding to the Old Testament na sa Old Testament, dineliver kayo ng Diyos from these false gods and false powers na empowered ng demonic oppression and demonic torture. Si Pharaoh, of course, is a true man, pero saan nanggagaling yung rage niya against God's people? Alam natin, Satan hates God's people. And so, when God displayed His power over them, yun yung na-realize ng mga magicians si Pharaoh, this is the finger of God. And when Jesus Christ is alluding it, sabi niya, ang point lang nun, kung sa Exodus, naranasan niya yung finger of God to deliver you and save you from Egypt, Jesus Christ is now here with them to deliver them from a greater problem. At hindi lang sa Egypt, hindi lang yung nagahari-harian na Pharaoh, pero God is now delivering them again from the powers of the enemy. Kasi yun yung purpose. Ba't pumunta si Jesus Christ dito? Di ba binasa niya yung book of scroll ng Isaiah? Ano nang sabi niya? The Spirit of the Lord is within me and I have come here to preach the gospel to the poor. And even yung mga nakatali, nakakulong, palalayain niya. Brothers and sisters, this miracle of Christ casting out the demon na mute, that causes the person to be mute, is a fulfillment that the Lord has liberated this person. And mga kapatid, hindi yun natigil dito sa mute person na ito. Because the same power of God na nag-deliver from that person, the same power of God who delivered us from the dominion of darkness, it is Christ who is our better Moses na nagdala sa atin sa true Exodus. And now, we are God's people. Dati hindi, but now, we are God's people. Mga kapatid, tuloy natin. Ito yung isang sinabi, ano? When Jesus Christ is established na, hindi, I'm doing these things by the power, by the finger of God. At anong sabi niya sa huli? Sabi niya, then the kingdom of God has come upon you. The kingdom of God is coming. And yun yung point nun, na yun yung narrative nun, nung, di ba, kay Adam, nawala yung dominion, napunta sa evil forces. And ang idea is not just to redeem man sa presence ni God, but also to establish the kingdom of God here on earth. Para yung dominion wala kay Satanas. Someone must defeat itong naghahari-harian na forces ng evil na nagdodomina. And paano mangyayari yun? By God Himself assuming a nature of a man, second Adam, where when Adam failed, itong second Adam na to will not fail and will really recover what was lost during the fall. Mga kapatid, tignan niyo yung sinabi niya dito, then the kingdom of God has come upon you. Ano yung prayer natin? Ano yung prayer na tinuro ni Jesus sa atin? And this was just in the same chapter. Ano yung prayer na yun? Pinaray natin kanina, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Anong susunod? Your kingdom come. Can you imagine, every time that we are praying, your kingdom come, naiintindihan niyo ba yung prayer na yun? We are acknowledging that God is King. We are acknowledging na God is King dito sa earth na ito now, pero meron pa ding mga naghahari-harian ng mga puwersa dito sa earth now. And even minsan, sa mga puso natin, naghahari-harian pa yung mga kasalanan natin sa atin. And when we pray, not your kingdom come, your will be done. Saan? On earth as it is in heaven. Our prayer is to see the new heavens and the new earth.
wherein itatama na ni Lord lahat ng mali, na sa puso natin talagang that He will really kill every remaining sin sa buhay natin, every authority na naghahari-harian laban sa Diyos na hari ng lahat. Our prayer, when Jesus Christ taught us that prayer, the Lord is teaching us to look for the new heavens and the earth, to long for His reign. He is reigning now, pero darating ang full expression ng reign niya when He returns. And He makes this earth new. Na, kaya ang description natin, new heaven and the earth. So, saan ba tayo? Sa heaven o sa earth? Sabi ng iba sa heaven, di ba? Sabi ng iba, hindi, sa earth. Pero pag binasa mo yung scripture, saan tayo? Sabi ng scripture, new heaven and earth eh. Bakit hindi mo alam kung sa heaven ka o sa earth ka? Pero new yun, alam mo. And the correct answer is, nandun tayo sa new heaven and new earth. Because earth has been so perfected and beautiful na wala na siyang pinagkaiba sa langit. Now, kitang-kita natin yung kaibahan. Ngayon, kung ang langit ganito, mahalang gas, ayoko na. Kung ang langit ganito, puro problema, kawawa naman tayo. But praise be to God, the good news is, our world is suffering now because we are still in this world of sin. And dahil nandito tayo sa world ng sin, of course, may mga naghahari-harian pa rin to remove us or to distract us from the true reign of God. Pero mga kapatid, itong encouragement sa atin, Christ is more powerful than any powers on this world. Anong sabi niya sa susunod na mga verses? Verse 21, nagbigay siya ng illustration. At itong illustration na ito is a metaphor, a parable, no? Sabi ganon. Verse 22, verse 21, when a strong man, mga kapatid, pataas nga na kami ng mga strong man dito. Meron ba? Yeah. Strong man. When a strong man, they describe, strong man, fully armed, guards his own place, his goods are safe. Tama naman, ano? Meron akong pinsan na nakawan. Kami na nakawan din kami, pero tulog kami lahat, ano? Pero imagine mo na talagang strong kayo, and pag may pumasok sa inyo, talagang fully armed kayo, may mga ngahas bang magnakaw sa inyo? Diba? Unless, kung mas malakas siya sa inyo. Diba? And that is the parable. Tignan yung nangyari, no? When a strong man fully armed guards his own place, his goods are safe. But when one stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. Itong illustration nito, in-explain ni Jesus Christ na, yes, may strong man and may armor, pero pag merong dumating na mas malakas sa kanya at pinasok yung bahay niya, and then, ano mangyayari dun sa kanya kung mas malakas yung pumasok sa bahay niya? Masasubdue itong strong man na ito kasi may stronger man than he is. And yung pinagkatiwalaan niya is magiging reward lang nung stronger man. So, yung spoils mapupunta. So, ano to? Hold-upan ba to? Anong itsura dito? Jesus Christ immediately used this metaphor to explain the nature of spiritual warfare. Mga kapatid, kanina, sinabi natin ito yung reality ng spiritual warfare. Meron. Pero yung nature ng spiritual warfare, ganito. Sino yung strong man doon? Sa picture. Ha? Si Lord? Ay, di natalo si Lord kasi may stronger man? No. Si Jesus yung stronger man. Si Lord yung stronger man. Merong strong man na nag-guard, ayaw niyang akin to. And He will guard it with His own power, symbolizing that we, brothers and sisters, nung tayo'y nasadlak sa kasalanan, hindi lang tayo basta free agents na gusto na, oh yes, we are free, pero hindi tayo yung parang, gusto ko lang magkasalanan, okay na. And anytime na pwede ako mag-stop magkasalanan, pwede na ako tumigil kasi I am in control of my life. No! Our situation apart from the Lord is this. Nagkasala tayo willingly, gusto natin, pero kahit anong gustuhin nating bumait, hindi natin magawa. Why? Kasi may nakabantay, may nag-aangkin sa'yo. Akin ka na lang. Ako nakakatakot yung boses. Ano? Yes! And inaangkin tayo ng forces ng enemy, hindi tayo palalayain ng forces ng enemy because the nature of Satan and his kingdom is to torment people, lalo na yung works ni God.
And Satan is rejoicing whenever that the image of God in man is so distorted. Alam niyo yun, we are created in the image of God so that we will reflect the glory of God. Pero nung nagkasala tayo sa Panginoon, alam niyo yun, yung image ni God na corrupt, na ang nare-reflect natin hindi na yung glory ni God, pero yung sin and rebellion ni Satan. Nakakatakot po yun, ano? And hindi lang yun, hindi lang dahil sa our fault. Yes, tayo yung guilty, tayo yung responsible doon. Pero Satan is also amplifying the effects ng ating mga sin, amplifying the consequences of our rebellion against God. At alam mo pa kung anong worst na gusto mo na, alam mo na mali ka and gusto mo na magbago pero hindi mo kayang pumayat. Alam mo na kung anong worst na maririnig mo pagkatapos nun? Anyone who struggled with sin can attest to this. Sabihin sa'yo, kahit na anong magsisikap pa, ganyan ka na talaga, wala nang pagbabago dyan. Brothers and sisters, those are the lies of the enemy. Because he does not want us to come to Christ and to depend on Christ. Gusto niya tayong alipinin. But praise be to God, Jesus is the stronger man. Ibig sabihin mo na ito, ina-encourage si Jesus Christ yung hold up para siya tayong hold up dito. No. He is taking back what is rightfully His. In the first place, hindi naman dapat nagdodomina ang kapangyarihan ng kaaway. Ang kapangyarihan ng kaaway, nagnakaw, kaya sila yung naghahari-harian now. But here is the picture of the spiritual warfare ni God. The spiritual warfare of God is not on the defensive side. Hindi nagde-defend si God. He is on the offensive side. And kung siya yung nasa offensive side, who can stop God? No one. And so lahat ng gigibain ng Diyos, lahat ng sisirain ng Diyos, yung forces ng enemy, mangyayari at mangyayari yun. And He will subdue all His enemies. And then darating na yung new heavens and the new earth. Brothers and sisters, in our lives, Jesus Christ is a stronger man who subdued the forces of the enemy in our lives. Siya yung tumalo sa forces ng darkness. Kaya si Paul, meron siyang language na he submitted the rulers and authorities to public shame by his dying on the cross. When Apostle Paul is using authorities and rulers in that sense, he's not talking about civil magistrates, yung mga emperor. He's not talking about the emperor. He's not talking about local governments. When Paul was using that phrase sa ganung context, he is also pertaining to the rulers and authorities in the air na naghahari-harian. In Ephesians, sinabi din doon na the prince of the power of the air who is at work in the sons of disobedience. In the sons of disobedience. So mga kapatid, know this. When we sin, we really sin against God. Pero when we really sin against God, it's also the work of the enemy na kinakasakapan tayo so that God's glory, feeling ni Satan, will be destroyed or marred. Ang good news, no one can stop God from reclaiming what is His. No one can stop God from glorifying Himself. No one can stop God from rescuing you and me so that we will enjoy Him and rest sa Kanyang presence. Mga kapatid, Jesus is a stronger man who subdued the forces of the enemy. So kung takot kayo sa forces of the enemy, kanina sinabi ko, totoo yun, legit, meron nangyayari na yun. Mga kapatid, wag naman kayo umuwi tapos i-rebuke nyo lahat na nasa demonyo lahat. Ano? But be aware na meron. Be aware na meron. But know this, when the light of Christ shines upon us, the devil flees. Kasi walang point yung lie niya in the truthfulness of our Savior. Praise be to God. When you look at your brothers and sisters, huwag nyo silang tignan na demonic sila. No. Your brothers and sisters are rescued by the Lord from the demonic forces. Question, perfect na ba yung brother and sister mo? Hindi. We are still struggling with the attacks ng enemy, but we are totally free. Because when Christ was crucified on the cross of Calvary, kasama yun sa ginawa niya sa atin na pinalaya tayo to Himself. For Himself. And lastly, brothers and sisters, madami pang points dito, no? Meron sinabi si Jesus Christ in verse 23, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. In this spiritual war, walang neutral. If you're not with Christ, you are against Christ. And here, Jesus Christ is talking to the Pharisees, and doon sa mga nagdi-disclaimer, nagbibigay ng credit sa ginawa niya. Kaya ka naman nagpalayas ng demonyo kasi ginagamit mo yung power ni Beelzebul. No.
Sabi ni Jesus Christ, if anyone is not with me, he's against me. And anyone who is against me, and anyone who does not gathers with me, scatters. Nakita niyo yung ginagawa ni Christ? Anong work ni Christ? He is gathering. Gathering His elect. Church. Tayo yun, ginagather ng Panginoon. Kaya every Lord's Day, kapag nandito tayo and we are celebrating the Lord gathered you. From darkness, He has gathered us to Himself. And ito yung physical manifestation ng gathering ng Lord sa atin. Kaya, ang Lord say, napaka-importante. Kasi, hindi siya yung parang atin ka na lang. God is really gathering you to Himself so that you will sit at the feet of Jesus and hear His word. Brothers and sisters, if we are not in Christ, sabing ganon, hindi pwedeng neutral. It's either you are with Christ or you are still working with the forces of the enemy. And He is rebuking yung mga nagdi-discredit sa glory niya. Verse 24, when the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places seeking rest, and finding none, it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house swept and put in order. Then it goes and brings in 7 other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of the person is worse than the first. Brothers and sisters, tanong ko po sa inyo, ano pong ginagawa ninyo pag may bisita? Ito yung number 1 na problema no? Pag mag-visitation yung mga pastor. Pastor, huwag na kayo dumaalam, maglilinis muna kami. Tapos ang Filipino, kailangan malinis na lahat, kailangan perfect na lahat. Tapos ang problema doon, hindi na makapaglinis. Hindi na makakadalo si pastor kasi never ka na nakapaglinis eh. So, yun yung problema sa atin. But, ganun yung hospitality natin. But I think that's not biblical hospitality. Dalaw lang kami, pray lang kami, 10 minutes, kahit di kayo maglinis dyan. O, di ba? Basta makapag-pray tayo. O, okay, pray na tayo doon. Tapos alis na. Kasi pag inunang mo yun, baka hindi na nga talaga kayo makadalaw. Kasi baka renovation pala yung nasa isip mo na malinis. Diba? So, kailangan lang natin ng time to pray and time to talk about Christ. Yun lang. Hindi na kailangan ng grande pang mga merienda or whatsoever. But, ano ginagawa natin pag may bisita? Nilinis natin yung bahay. Gusto natin maging welcome yung bisita. Next question ko, sinong bisita ang welcome mo? And here in this case, sabi dito ni Jesus Christ, when a demon, when an evil spirit leaves the person, parang pupunta siya sa mga pagala-gala siya, sa mga waterless places. Ibig sabihin, pupunta siya sa mga wilderness. Hindi sa pagala-gala, wilderness. And then, sabi niya, ang boring naman dito, nakakapagod naman dito, babalik na lang ako saan ako nang galing. Which is dun sa person, dun sa siya umalis. And then pagtingin niya daw, malinis yung, uy, malinis lahat, ayos Tapos magtatawag pa siya ng mga iba, 7 pa, para dun sila mag-party-party. At dun sila gumawa. Mga kapatid, ang hirap ng passage na yun, kasi ano ibig sabihin nito? Ano gusto sabihin ni Jesus Christ dito? So, ano ba yun? Meron bang pinalaya si Lord ng mga demonyo, tapos biglang papasukan pa ng mas maraming demonyo? So, ibig sabihin, worthless yung ginawa ni Christ? Ganun ba yun? Kaya meron din mga doktrina na nagsasabi na, yes, kahit believer ka na, may mga demonyo pang kailangan palayasin sa inyo. We do not believe in that kind of doctrine. Naniniwala tayo may spiritual warfare, naniniwala tayo may works of the enemy, even now sa atin, we rebuke those works of the enemy. But if you are in Christ, you are free, absolutely free. And Jesus Christ is the stronger man na nagbabantay sa'yo na walang pwedeng mang-harm. Of course, may mga gagamitin siya, papayagan niya, but yung mga situations na yun, to produce Christ-likeness in us. Kasi what He intended for evil, God intended it for good. Grabe, Pero hindi ka pwedeng kunin ng kaaway because Christ is guarding you and protecting you. So ano ibig sabihin nitong passage na ito, mga kapatid? Ibig sabihin ng passage na ito is a contrast lang na itong demonyo na ito pag-ala-gala, and then para sa kanya, pag wala siya dun sa tao, para siyang nasa desyerto. Para siyang boring naman or parang hirap naman. Pero pag nandun siya sa tao, nag-i-enjoy siya. Kasi nag-i-enjoy siyang sirain yung tao. Kasi yun yung gusto niyang gawin. Sirain yung tao and insultuhin yung Diyos na gumawa ng tao na yun. Satan is thrilled na meron siyang buhay na sisirain at meron siyang image of God na i-distort na naman. Grabe, At hindi lang yun, kung walang strong man, yun yung point nito, yun yung connection na to. Kung walang strong man o stronger man
Kung nakita niyo yun na walang nagbabantay ng place, apartment talaga yun. Of course, gusto ba ni Satan ng madumi? Gusto ba ni Satan ng malinis? May capacity ba si Satan ng malinis or proper? No. Ibig sabihin nito, ang contrast, desert, uninviting, apartment na malinis, inviting. Yes, meron mga evil spirits sa pag-alagala, pero ang taong walang Kristo ay worlds of fun para sa kanya. Party mode para sa kanya. Kasi he can exercise his power at walang sisita sa kanya. Brothers and sisters, if we do not know the Lord, nakita niyo yung extent ng depravity natin and yung extent ng pagiging kawawa natin. We are nothing but, kung wala ang Lord, we are nothing but Satan's plaything. He can just torture us wherever He wants. Yung mga blessings ni God na pinabibigay niya sa atin kahit hindi tayo deserving, anong nangyayari? Di ba? Ito, isipin nyo madaming blessing si God na binigay sa'yo, pero problema mo now. Si God ba yung nagkaroon ng problema? O the way that you manage the blessings ang naging problema? Satan works, amplifies yung temptations natin, and distracts us from obeying God. But brothers and sisters, ito yung comfort na meron tayo. Jesus Christ is in us through His Spirit. Hindi tayo pupuntahan ng kaaway na makikita niyo yung lugar na, yung bahay, yung sarili natin na, uy, party dito. Merong strong man na nagbabantay sa atin. But, are there times in our life na kahit Christian tayo, we still invite Satan in our lives? Sa tingin niya. And the reality is, yes. There are still moments in our lives na kahit na Christians tayo, we still succumb to our sinful nature. And yung sinful nature natin na filthy, na mabaho, masangsang, opposing sa nature ng Lord, somehow invites the work of Satan para magkaroon pa siya ng stronghold sa atin. Are we guilty of lying? Are we guilty of lusting? Are we guilty of anger? Na hindi mo maintindihan pero galit na galit ka. Are you guilty of sugal? Using yung finances na blessing ni Lord as hindi blessings pero para sa mga karangyaan mo or mga wasteful usage ng blessings ni Lord in your life. Are you enjoying gossip? Are you enjoying wasting your time on things na hindi makakatulong sa iyo for your spiritual growth? These are things and scenarios in our lives na somehow we invite Satan to destroy us. Pero mga kapatid, itong kabutihan, even in our weakness, even in our sin, and even in our life na ngayon, parang ganun pa rin na we are still tempted to follow the words of Satan. God in His mercy does not punish us according to how we must be punished. Instead, He disciplines us, He corrects us, and He forms us. At inihihiwalay niya na tayo talaga sa work ni Satanas. Mga kapatid, alam niyo ba ibig sabihin ng saints? You have been made holy. Diba? Sanctified yung saints. Pero alam niyo ba ibig sabihin ng pagiging holy? Set apart. Alam niyo yung set apart? Pag may exam, one set apart? No. Set apart is tinalaga para sa Kanya. As a believer, we are set apart for God. At ang nagsaset apart nun, hindi ikaw. Ang nagset apart sa'yo is si God Himself. We do not belong to the enemy anymore. And then lastly, meron siya sinabi. Mga kapatid, kaya ganito, no? Pag walang Christ sa buhay ng tao, palala ang sitwasyon kasi party talaga ng demonyo yung life ng tao na wala kay Christ. And so, it should encourage us to preach the gospel. Mag-preach lang tayo na mag-preach ng gospel. Hindi natin kailangan patanggapin yung tao na pag hindi ka tumanggap, mamatay ka, bahala ka. Hindi natin kailangan takutin yung mga tao. Let's just faithfully proclaim who God is, who Christ is, and paano siya nabuhay ng perfect, paano siya namatay for you and for me as a perfect sacrifice, paano siya nag-resurrect from the dead, and one day babalik to judge the living and the dead.
paano niya tayo ni-rescue from the domain of darkness? Paano niya tayo ni-rescue from our sins? Let us proclaim that with all confidence, knowing na yun yung kakasangkapanin ng Lord to rescue others from the darkness. Mga kapatid, dito sa last part ng verse o ng paragraph na binasa natin, as he said these things, so sinabi ni Jesus, a woman in the crowd raised her voice. May sumigaw. So si girl back up. Kasi woman in her voice. So ano sabi ni girl back up? And he said to him, blessed is the womb that bore you and the breasts at which you nursed. Ano ibig sabihin? Napaka-blessed ng nanay mo. Ang galing mo talaga. Jesus. Parang girl pick up talaga yun. No? Bakit ganun yung reaction niya? She was amazed at why Christ is doing this thing. So paano yung ginagawa mo na to, yung nagpalayas kang demonyo and then tinuturo mo itong mga katotohanan na ito, talagang blessed yung nanay mo. Pero totoo naman, walang ibang tao na parang may napakagandang grace na natanggap. Of course, lahat naman tayo, ang grace na natanggap natin, we are saved by the Lord. Pero yung grace mamayang hapon ng sermon is, saan pa galing yung flesh ni Jesus? Hindi ko sasagutin ngayon yan. Mamayang hapon niya yun na sermon. Okay? So, to be the mother of Christ, ibang level yon. Hindi siya mas magaling sa atin, hindi siya ka-level na ng Diyos, hindi siya mas angat na sa atin. But among human beings, yung to be the mother of Christ is a great privilege and a blessing. So tayo, we believe na si Mary is blessed. Hindi tayo nagdadasal sa kanya kasi hindi siya divine. But we know that she is really blessed. But brothers and sisters, anong reply ni Jesus Christ? Ang reply ni Jesus Christ, ang sabi niya, but he said, verse 28, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Totoo bang blessed si Mary? Yes. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Pero, mas blessed, sino? The one who hears the word of God and keep it. Mga kapatid, we ought to be hearers of the word of God. Babalik naman tayo. Faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. And may sinabi dito na, who hears the word and do it. Kasi sa kanila, walang pag sinabing hear, automatic ang response mo ng hear is to do. Fruit yung do. So walang separation yung hearing and doing. Pero we are not saved by our doing. We are saved because of what Christ has done for us. Pero mga kapatid, tignan yung sinabi dito, no? Blessed are those who hear the word of God and keep it. Question, anong kinalaman nito sa passage natin? Parang ang layo, demonyo yung pinag-uusapan. Tapos biglang yung passage ito, blessed is the one who hears the word of God and keep it. Mga kapatid, sino po bang pwedeng mag-keep ng word ni God? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? On your own? No, we can't. Sino bang pwedeng mag-hear ng word of God and mag-keep ng word of God? Si Jesus ang nakagawa nun. So yung that man is blessed kanina, si Jesus yun. Siya lang yun. Pero brothers and sisters, hindi na natiling sa kanya lang yun. Kasi what He is and what He has done, shinare niya sa kanyang mga anak, sa atin. In Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34, pakibuksan niyo yung Bible ninyo. And anong sabi dito? Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. From the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Sa Jeremiah, nangako ang Panginoon na magbibigay siya ng new covenant. At ang new covenant na ito is better than the covenant in Sinai. Ang covenant in Sinai, sinulat ni God yung law sa tablets, pero anong ginawa ng Israelites? Hindi sinunod. They have broken their covenant with God. Itong new covenant is better sa Sinai covenant kasi
I will write my law in their, saan daw? Hearts. And meron ding sa Ezekiel na I will pour out my spirit to them. Nakita niyo na yung connection nun sa thread natin. Mga kapatid, when Jesus Christ poured out His Spirit sa iyo, He is now in you. He is guarding you. And you are now not a project of the devil, but we are now projects of the living God. Kung saan i-restore niya sa atin fully ang glory at image ni God in man. So that we will walk in His ways, hear the Word of God, and keep it. Mga kapatid, marami sa atin are still struggling of obeying God, being discouraged sa Lord. Pero tandaan natin na the Lord is on the offensive. Di ba sabi niya, I will build my church, and upon this rock, the gates of hell shall not prevail. Yung gates, ano yung gate? Defensive ang gate, di ba? So bakit hindi mag-prevail ang defensive? Kasi si God mismo is on the offensive. He is constantly searching and walking and rescuing you and me and bringing us to glory. As I end, mga kapatid, let me end in reminding you of our confession na alam ko na alam natin bawat isa. As we are reminded of how God is so good to us, let me ask you this question. What is your comfort in life and in death? And the answer is that I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation. Because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. Brothers and sisters, saan tayo takot? Brothers and sisters, ano yung goal natin in life? Know this, we are not our own, but we have been bought with a price by our precious Lord, who is stronger than the forces of darkness, as He has defeated them at the cross of Calvary, and one day, He will crush Satan underneath your feet. Let us come to the Lord in prayer and cast all our concerns to Him and trust that He is our mighty Savior. Lord, we thank You because in the story we are like the mute man, Lord. Helpless, and we are just awaiting Your rescue. But praise be to God, You have rescued us. But sometimes, Lord God, kami rin, in our sin, we reflect the sin of the Pharisees. Na instead of enjoying Your presence, we doubt You. We discredit Your glory. We look down on Your power. Because lasing kami sa aming sariling kapangyarihan, sa aming mga worldliness. But Lord God, we ask for forgiveness for our sins. Teach us to trust You, knowing that You care for us, knowing that You are doing everything in Your power to destroy the works of the enemy in our lives. So Lord, I pray sa amin, if there are some people dito sa church na ito that are still entertaining and welcoming Satan in their lives by rejecting You or enjoying sin, Lord, I pray that You would rescue us from Your work, from the works of the enemy. And I pray that You would sanctify us, that You continue to produce in us holiness that comes from You, na hindi sa amin. And Lord God, I pray na sa prosesong ito, as You continue to make Yourself known to us, Lord, may we learn to depend on You and rest in You and trust You. That even though we are going through a lot of suffering, mananampalataya kami at naniniwala that You have never left us and You will never forsake us. For You are our mighty Savior.
who gave His life for us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.